Yes, heto na, breaking news. VP Sara walang takot, humarap ang nagsalita sa harap ng media. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Banat TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Banat TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Itong nangyari kanina. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Kung saan dumating po si VP Sara sa Senado at nagpa-interview ng kaunti. Ito po yung kanyang sinabi, magagalit na naman at iiyak na naman sina Luiston dito. Yung ayan na, yung matagal nilang hinihiling. Dumating na sa Senado. Woo! Prosecutors. Yan. Yan. Medyo wala pang audio ha, pero Kumpulan yan, nagkagulo na sila dahil dumating na si VP Sara dyan. Talagang pag si VP Sara dumarating, nagkakagulo yung mga tao. Yan. Masyadong mahina, no? Okay. Just Lakasan natin muna ha. Lakasan muna natin. Natin. I-10 natin yung volume para lahat kayo makarinig sa Ayan. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabihin na no questions daw. Pansin ko kay BP Sara kapag may hinaharap siyang mga pagsubok, no? Pag ayan na, nagpapagupit siya ng buhok no? Pero kapag talagang chill lang, walang haharapin, wala tayong haharapin talagang talagang si BP Sara, relax ang talaga, buhok, mahaba, di ba? Yes. So my statement is in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Aray ko! Blooded, magiging magdugo siya pero hindi siya yuyuko. Ayun. Hinahamon nga siya nung congressman na ganun yung ilong. Meron ka ganun. Sino ang pangalan ng hintip na yun? Diba? Kung bloodbath daw, bloodbath. Yung ilong niya, kumukha ng ilong ko. Pero mas cute naman yung ilong ko kaysa ilong niya. No, yung humahamon kay VP Sara. Sino ba yung mga katunay? Yung ganun yung ilong. Yung puro ilong na lang nakikita mo. Parang ilong na ginawa ng muka. Diba? Yung dating tao ni PRRD yun, diba? Tapos pinalayas. Kaya nagalit sa mga Duterte. Aray ko! Aray ko! Palaban si VP Ganun Sara. lang ka-exi ang kanyang sinabi sa media, pero marami na namang iiyak dito. Oo, sigurado yan. Alam naman natin, yung mga ganyang salita ni BP Sara, kahit kakapiraso lang, pinapansin na nila. Mantakin mo, kapiraso lang isasabihin ni BP Sara, pero yung paliwanag ng mga kalaban niya napakahaba. Yung tira sa kanya ng mga kalaban niya, ang haba-haba. Loyalista, dilawan, pinklawan, mga prosecutors, iiyak na naman kayo dito sa kaunting sinabi ni BP Sara. Sila, ang dami-daming sinasabi ha, pero si BP Sara, ganito lang ang sinasabi pero parang durog na silang lahat Ulitin natin. Kasi kahit ako, nabibitin ako. Ulitin natin. Yan. Sana hindi na lang umupo si BP Sara, konti lang pala sasabihin, sana tumayo na lang. Kumuha na lang ng mic. Si BP talaga. Okay. Just two sentences, one sentence. Two sentences. And then no questions. Yan. Yeah, I know. Sadly, no? Sad.
Siya ang may kasalanan. Sabi niya, no questions daw. Binisita niya pala si Senator Marcoleta ha. Ang ganda-ganda ng haircut ni VP Sara. Oh. Ang ganda-ganda talaga niya. Yes. So, my Bagay sa statement kanya, kahit is, anong gupit eh. my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Yan. Wakap na. Kumbaga, hindi siya yuyuko kahit kanino. Diba yun ang unbound? Diba? Hindi nyo ako mapapayuko. Hindi nyo ako mapapasamba sa inyo. O sabihin na naman, uy, nagbabanta na naman si Sara Duterte. O tignan nyo, oh. Alam nyo naman yung mga yun. Konting salita ni BP Sara, ebidensya na agad. Uy, i-record nyo yan. Baka nagbabantayan. She will be blooded but not unbound. Ibig sabihin, hindi tayo yuyukuan. Hindi siya yuyuko sa atin. Ako pagbabantayan. O, record nyo uli. Para may pag-usapan. Wakap na. Yun lang. Nakaikli, no? Ano Umupo pa si BP, no? Sana nakatayo na. Siguro sabi ng mga reporter dyan, ay, bitin. Wala ba to be continue dyan? Parang ano lang, no? Episode 1 saglit lang. nyo yan, isaksak. Sabi nila, akala namin mahaba yung sasabihin kasi umupo eh. Nagpwestuhan pa yung mga media dyan eh. No? Uy, nandiyan si BP Sara, umupo. Siguro mahaba sasabihin nito. I will be blooded but not about. Ayan. Basta yun na yun. Tapos sabay alis. Kapiraso lang sabi ng mga media. Yun na yun. Ay, bitin. Sak nyo sa baga nyo yan ha, Luistro ha. O eto, panoorin na natin itong si Attorney Panelo sa kanyang paliwanag dito sa impeachment trial na mabasura itong impeachment na ito. What do you think of Senator Chis Escudero being the presiding officer? Do you agree na it's okay to appoint another senator to be the presiding officer? Dapat daw, sabi ni Senator Alan Peter at ni Senator Pia Cayetano, dapat yung Senate President na dinispute naman po no, ng majority. Sabi nila, very silent daw ang Constitution when it comes to that. That's why they appointed Chis Escudero as the presiding officer. They're wrong. They're wrong. Very wrong. Because last week, I think last week I wrote an article about it in my column, and I said na dapat talaga ang presiding officer ay ang Senate President. The Constitution is very clear. The language, hindi ba nakalagay doon ang Senate ang impeachment court? Okay? Ngayon, may pinasok ngayon ng papers of the Constitution na pag ang presidente ang tinatraya, oo. kailangan Chief Justice. Correct. Kung ibig sabihin, yun ang exception to the rule. The rule is, the Senate President should preside sa lahat ng impeachment cases. Kaya nilagay yun, kasi presidente na eh. Pero kung iba, ang Senate President. Pangalawa, tinignan nila yung framers' intent, ay klarong-klaro eh. Na talagang dapat ang lahat ng mga impeachment trial, ng lahat ng impeachable officers, ay ang Senate President. Oh. Kaya yung ginawa nila kahapon, that's constitutionally infirm. Baka manalipay lahat ng proceedings. Tutusin talaga, yun naman talaga ang tama. Yung sinasabi ni Attorney Panelo na hindi naman dapat si Chis ang nandiyadyaan, kundi si Gatchalian. Kaso nga lang, uulitin ko, di ba? Kita naman natin si Gatchalian is engo-tengo. Di ba? Pasensya naman sa mga nasasabi natin kay Gatchalian, no? Lalong-lalo na, syempre, sa mga sumusuporta kay Win Gatchalian. No? Kasi sa totoo lang, di ba, bakit tinanggap mo pa yan? Uulitin ko uli yung tanong, bakit tinanggap mo pa yan? Yung pagiging Senate President. Kung hindi mo naman pala kayang gampanan. Di ba, parang mismong mga kasama mo pa ang talagang gusto kang anuhan dyan, di ba? Ulitin ko, para kang pinapahiya. Di ba? Ngayon, syempre, dahil sa wala kang alam, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kaya nagkaroon ng Chis Escudero dyan. Di ba? Kahit yung mga kasama mo, syempre, parang iniisip nila, si Chis, atin to. Baka mamaya, ano? Eh, hindi naman nila alam na magkakaganyan, na parang medyo pumapabor-pabor ng konti si Chis. Pero talaga, sa konstitusyon talaga, is mali talaga yon, no? Pero, nandiyan dyan eh. Ano ba bang magagawa natin? Kasi si Gatchalian ang umupo dyan. Baka lalo lang magkagulo yung impeachment trial ni BP Sara dyan eh. Kumbaga parang no choice na tayo dito. Attorney Panelo, no choice na eh. Di ba?
Kahit ipukpok pa natin na si Gatchalian dapat ang nandiyadyaan eh. Unang-una, tanong ko dyan, anong gagawin ni Gatchalian dyan kung siya na magiging presiding judge dyan? Anong gagawin niya dyan? Magiging comedy lang ba yan o ano ba ang mangyayari dyan? Lalo na, puro mga yung palitan, di ba? Alam niya ba yung gagawin niya ron? Alam niya kung paano niya ibabalanse yung sitwasyon? Eh baka mamaya, puro pabor sa kalaban ni BP Sara yung gawin niya. Sila. In other words, in violation of the Constitution. So, ano yun, as Attorney Sa, just in case, no, na you're saying it's infirmed yung ginawa nila, it will have to take somebody to file a case. So maybe Senator Alan again will go to the Supreme Court to ask if that's legal. And if, let's say, two cases, no, two scenarios, if the Supreme Court decides in favor of Senator Alan, then the whole proceeding is wasted? Null and void. Null and Yeah. void. Oh. Di pa kahapon, immediately after the session, kasi nandun ako kahapon, Oo. Yeah, no? nagkausap kami ni Senator Alan sa Senator Robin. Yun ang sinabi ko sa kanila. You have to file immediately, question it before the Supreme Court. At, mga pag-aaralan lang ngayong gabi. Diniscuss namin kahapon. Sabi ko, ulang Grabe namin. kasi nilang tayo dyan sa Senado, yung mga nasa majority ngayon, di ba? Kung tutuusin, si Senator Alan, okay na kasi yun eh. Di ba? Masyado lang silang natakot sa flood control project. Si Senator Alan naman kasi masyadong binigla yung majority ngayon. Kaya talagang pinaspasan siyang palitan eh. Kung si Senator Alan ng Senate President ngayon, di walang mga questionabling mga ganito ngayon na mga nangyayari. Di ang impeachment ay tuloy-tuloy at maayos. Di ba? Kasi Senator Alan, alam niya gagawin. Attorney din yan eh. Abogado rin si Senator Alan eh. Kasi kung sino-sino pinaglalagay ng majority dyan, walang magawa sa buhay. Yung tipong ilalagay kita rito. No? Kasi I will control you. Kumbaga, kaya kitang manduhan dito. Kaso nga lang, sa sobrang kayang manduhan na yun, nilagay, walang alam. Pagdating ng impeachment trial, zero. So, para mapagtakpan, yung pagkakamali na yon na buong akala, mapapakinabangan, is ilagay natin si Chis Escudero dyan. Yung nilagay si Chis, ayun, nakita natin na talagang walang silbi si dyan, Senate President. Di ba nakakahiya? Kung ako mahihiya talaga ako yun sa katayuan talaga ni Senator Win. Mahihiya talaga ako, pasensya na Senator Win. No? Pero talaga, kung ako yung nasa katayuan mo, Senator, mahihiya talaga ako. Di ba? Halos, parang pinagmumukha niyo akong tanga. Parang nasa harapan pa ako. Di ba? Parang yung teacher, no, dalawang estudyante pinapunta. O mag-recite kayong dalawa, pero isa lang yung pinagre-recite niya, isa nakatunganga lang. Di ba? Parang pinapunta mo pa ako dito sa harapan, tapos pag nung natapos, no, hindi ka man lang nakapagsalita, yung isang estudyante nakapagsalita. Nagtataka ako. Nasyak kaming lahat kasi last week pa pinag-usapan na namin yan. And I was telling Senator Gatchalian na siya dapat, huwag ka akong pumayag because under the Constitution, madali siya pinaliwanag ko. Tapos gumawa pa ako ng article about it na talagang siya dapat. Tapos meron siyang, nung makausap ko siya, abay talagang he will nag-aaral na daw siya ng gusto so forth and so on. Tapos in-announce niya sa flag ceremony na siya na talaga ready na siya. Kaya na siya kami lahat biglang pumayag siya. So talagang na pala, nag-ready na si Gatchalian pala. Talagang dapat siya, gusto niya. Kaso nga lang, biglang iniba. Ay, baka walang tiwala sa kanya yung ibang mga kasama niya dyan. Baka mamaya kinalabit siya dyan. Parang palitan natin ng iba. Di ba? Palitan natin ng iba. Nako. Pero marami nagsasabi na kaya daw nilagay si Chis dyan, parang parusa kay Chis yan. Parang ganun daw. Hindi ko lang paano naging parusa kay Chis. Siyempre, kung ano magiging desisyon ni Chis dyan, yun ang ikakasira talaga ni Chis. Sa totoo lang. Diyan. Kung ano magiging desisyon niya, tutusin talaga sa pagiging senador, si Senator Chis, wala pang talo yan. Kahit saan talagang botohan, bawat eleksyon, hindi natatalong senador yan. So isang pagkakamali dyan, isang pagkakamaling pihit ni Senator Chis dyan, maaaring maapektuhan ang kanyang political career. Maaaring yun ang ikabagsak niya. No? Parang yun yung sinasabi bang parusa? Na maaaring yun ang ikabagsak niya? Ano ba? Ano pa ba? Mayroon pa bang iba? Kasi tayo nagtataka din kung bakit si Senator Chis Escudero ang nilagay dyan imbis si Senator Win. No?
Ngayon, ang nilalagay lang natin na katwiran dito, baka mamaya, is wala silang tiwala sa kakayahan ni Senator Win. O ba't nyo nilagay si Senator Win sa pagiging Senate President kung wala siyang kakayahan? So para bang display lang siya dyan? Para mamanipula lang siya dyan? Parang ganito ba? Ganito, ganyan. Ba't gusto yung ginagawang laruan si Senator Win dyan? Kailangan lang, kung ako dapat nararamdaman na ni Senator Win dyan. Ano ba to? Parang ginagawa nyo lang akong laruan dito. Yung tipong nakapag-ready na ako, tapos bigla nyo akong papalitan. Siguro hindi naman kung sa sinasabi ni Attorney Panelo na talagang nakapag-aral na si Cheese, talagang si Senator Win, napag-aralan niya na tungkol sa impeachment, kung ano gagawin niya. Siguro, hindi naman para sabihin niyang, palitan nyo na lang ako, baka hindi ko kayanin. Kasi nagsalita siya sa ganun. Dapat sinabi niya na kila Attorney Panelo na, hindi ko kaya to, kailangan ko talaga ng iba. Dapat ganun na, di ba? Ano yun, parang humarap siya, nagsalita siya ng gano'n na kaya niya, na pag-aralan niya para ipakita niya na malakas siya, parang ipakita ko na malakas ang loob ko, kaya ko to. Na gano'n lang, tapos pagdating mo, pag nakatalikod yung mga kaharap mo, kinakabahan ako dito, hindi ko alam gagawin ko. Oo. He allowed it to happen. Kasi nag-o-object na si Alan eh. Kasi gusto niya magsalita. He was overruled. Pasok ka, nangyari dito. So the remedy is to really bring it to the Supreme Court. Ang kwento, yung isang senador doon, Oh. after the ceremony, may tinawagan sa Malacanang. Ayun. Ayan. Basta yun ang sabi. Kaya mga tuta sa Malacanang. Okay, so may marites pa si Attorney Sal. Ayun, may utos ha. So, yung remedy po dyan, Attorney Sal, tingnan Punta na natin. sila sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema. At sana, ang Korte Suprema ay magbigay kaagad ng desisyon. Kasi 92 days lang ang tinitignan nilang impeachment trial eh. Kasi kung sabihin ng hindi, dapat nga si Naku, 92 days lang, Senate pero President abot din pala Win Gatchalian, yung mga nakalipas na mga trial dates, will that be null and void? Or pwede mag-pick up from where they left off? Magkaroon ng Ay, substitution? Paano po yun? Talagang mananalipa yan. Ang problema kasi ang problema dyan sa majority, hindi nila iniisip that what they're doing will taint the integrity of the impeachment trial. Hindi Ang nila problema, may isip pa sila. iisip, puro politika na sa isip nila. Sumusunod sila sa kumpas ng Malacanang. Correct. Kaya ang problema Tama. nila. Okay, so attorney, notwithstanding the arguments about the legality of having Senator Chis Escudero as the presiding officer, ano po ba yung implikasyon nito? Halimbawa sa kaso po ng ating Vice Presidente, kung siya man ngayon ay ang naging presiding officer, sir? Ibig sabihin, meron mga binabalak na naman itong the brains behind all this operation ito eh. Mulat sa poll, di ba? Matagal natin pinag-uusapan to. Na ang lahat ng yan, talaga ang ultimate goal tanggalin si Vice Presidente Inday Sara sa panguluhan kandidatura niya. Talaga. Yan naman talaga. Okay, pero siguro po kasi ang tanong nga po ng mga ordinaryong Pilipino, no? Why does it matter kung sino man yung nakaupong presiding judge? Kung talaga naman po na ebidensya po yung pagbabasehan po natin. So ano po yung malaking pagkakaiba na si Senator Chis, linawin lang po natin, ang ngayon ay presiding officer po? Questionable nga kasi ito nga, tama yung pinuputo ni Senator Alan at saka ni Senator. Silang tatlo, in fact tatlo, pati si Senator Robin. Silang tatlo ang masigasig kape. Sabi niya, ang kwento is supposed to be in-offer na pala yan in-offer kay Senator Alan maging presiding officer ng impeachment. Ang condition lang, si Escudero, ang Senate President. Pagkatapos kaya tatakas sila, tapos ngayon inihalal yun para kung talagang merong mga agenda ang tinatawag. Di ba? Alam nating lahat na biglang nagbaliktaran yung dalawa dahil nga may mga kaso. Opo. Kaya yan ang problema eh. Talagang gusto nila ipakulong lahat itong mga kritiko ng gobyerno kaya kumbaga force to be glad sila. Oo. Senate Attorney Sal, question ko, kasi sinasabi, hindi naman daw ito yung this is not Napainom na ng tubig si Win. the first time it has happened, no? In the time of the impeachment also of then President Joseph Estrada, Senate President Aquilino Pimentel Sr. also sat beside Justice Davide. So ano yung pagkakaiba noon sa ngayon? Iba naman. Noon walang agenda. Ngayon may agenda nga eh. No, but hindi mo agenda. Yung agenda May agenda is to disqualify this Vice President from running. Oo. Yung kay Kasi iba yung sitwasyon ni Erap noon kaysa kay kay VP Sara. Ito kasi kay VP Sara, no? Kung sa ebidensya lang ang pagbabasihan, wala nang kwenta to eh. Di ba? Hindi pa rin nagbago pananaw ng taong bayan sa kanya. Yung taong bayan na naniniwala, hindi ko sinasabing lahat ng taong bayan. Wala akong pakialam kung hindi sila maniwala kay Sara Duterte. No? Talagang ito ay talagang dun lang sa mga takot na makatakbo si Sara Duterte sa 2028. Kaya ginagawa nila lahat. Kung tutuusin, ito na yung pinakahuling barahan nila na ipanglalaban kay Sara Duterte. At ito na yung pinakahuling pagkakataon nila para si Sara Duterte ay mapabagsak at hindi mapatakbo sa 2028.
Dahil kung sila ay papalya dito, at makalusot si Sara Duterte sa impeachment na yan, sigurado, alam nila sa sarili nila, lagapak sila dyan. Dahil alam natin, pagdating ng 2028, no, may posibilidad na manalo si Sara Duterte. Although may mga nagsasabi na hindi daw mananalo si Sara Duterte kasi maraming boboto kay Leni. Mas marami daw kay Leni kasi si Leni tahimik, walang kasong ganyan, walang ginagawang ganyan. Eh yun nga masama yung masyadong tahimik. Yung masyadong tahimik kasi, kita nyo, si Win Gatchalian, masyadong tahimik. O, di ba? Nakita nyo, ano bang ginagawa niya? Di ba? Wala. No, hindi ko naman minimeno si Madam Leni. Di ba? Siya, masyado siyang tahimik. Wala siyang inaano. Hindi kaya ganito rin ang kalabasan. Di ba? Gusto-tusin kasi sa pagiging hindi naman talaga ano si Leni. Yung vice president siya, hindi naman ako nakontento sa pagiging vice president niya. Although maganda naman siguro ngayon yung nagagawa niya sa Naga sa pagiging mayor niya. Siguro sa pagiging mayor, effective. Lahat naman Kahit naman si Senator Win effective siya sa pagiging mayor, sa pagiging sa mga lugar nila Pero diyan, pagdating diyan sa mga higher position, hindi pwedeng basta lang lagay ng lagay. Kailangan diyan yung ilalagay natin, ano ba yan? Yan ba ay may magagawa sa bansa natin? Yan ba ay kaya tayong protektahan? Diba? Yun ang kailangan Kailangan protektahan ng leader ang bansa natin. Hindi siya nakokontrol, hindi siya napapaikot. Mahirap kasi diyan kung ang magiging leader ng ating bansa ay napapaikot, yung nakokontrol. Kaya tayo hindi umaasenso, ganyan ang nangyayari. Kaya si VP Sara, alam nila yan, hindi nila makokontrol yan, hindi nila kayang paikutin yan. Kaya ayaw nilang maging presidente yan. Ang gusto nilang iluklok dyan is yung kaya nilang paikutin. Yung kaya nilang sundin. Yung tipong ikaw presidente ka dyan, pero president character ka lang. Diba? Presidente ka lang, pero nandyan ka lang, presidente ka lang. Parang si Chuchuin, Senate President ka lang, dyan ka lang. Pero sa aksyonan, hindi ikaw ang gumagalaw. Rate her. Yan ang talagang agenda Siraan mo, itanggalin mo yan. Hindi po pwede yan. Sagabal sila She is the obstacle to their continued stay in power. Yeah. But my question is, Attorney Sa, what was the difference then at the time of Joseph Estrada when Davide and Aquilino Pimentel sat side by side in the rostrum? As compared now, seated beside presiding officer Cheese is also Senate President Win Gatchalian. So what's the difference? If you're saying Decoration lang siya dun na dapat yung presiding officer is the Kulang na lang, lagyan ng bulaklak flower base niya. Senate President. And Sabi ng iba, flower vase lang si Win Gatchalian. nangyari na po sa panahon po ni Joseph Estrada. Sino ba ang nililitis na sa panahon ni Chief Justice Davide? Si Sino Era. ba? Di ba si Era? Exactly. Presidente naman yun Yun. Okay. Presidente yan. The kasi Constitution justice. says it. Yes. Na talaga siya. But as Senate President, okay naman siyang nasa tabi. Pero this time, he was ousted from presiding. Kaya nakakaawa. Kaya ang daming nagbabastuloy kay Senator Gatchalian. Flower base. Dahil pumayag siya tapos nandun pa siya sa tabi, nagmumukha siyang kawawa. Okay. Attorney, Pinawawa nila masyado itong kasama nila sa majority. Okay. Attorney, wala naman po tayong kinikilingan kundi ang totoo, ang katotohanan, accountability, transparency at ebidensya. Kaya po, sinilip ko po yung 1987 Philippine Constitution. I am not a lawyer by all means, pero ito rin po yung kanilang argumento naman ng ibang proponents po ng pag-upo po ni Senator Cheese. The 1987 Philippine Constitution states that the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases. Second point, the Constitution specifically requires the Chief Justice to preside only when the President is on trial. It does not require the Chief Justice to preside over the impeachment of a Vice President. And because this is the impeachment of the Vice President, the Senate follows its own rules of procedure, which allows it to elect a presiding officer from among its members. And I've seen an interview po of one of the UP law professors. He's agreeing with this. Ano po ang palagay nyo? What can you say about this argument, sir? The rules of the Senate cannot go over and beyond what the Constitution is saying. The Constitution precisely outlined the procedure by which the impeachment trial will go. At nakalagay nga doon, only in the instance of the President being tried, not Chief Justice. The rest, talagang dapat ang Senate President. Kaya ka Senate President Ikaw ang presiding officer Problema sa inyo. Yun ang general rule, that is only the exception. And even the rules of the Senate, initially, nakalagay,
ang Senate President. Binago nila, ay questionable nga. Kasi yung kanilang rules, hindi nila sinunod yung kanilang procedure mismo. Pangalawa, wala silang quorum at the time. Questionable na nga yung walang quorum eh. Naggumawa sila ng rules. O, di ba? Lahat nga puro paglabag sa saligang batas ang ginawa nila. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Banat TV at syempre natunghayan natin si Sir Don Mar TV, yung binigyan natin ng reaksyon, at si Attorney Sal Panelo at saka ESPN. No? Kayo mga katunayan, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.